May mga kasong hindi lamang nagiiwan ng mga tanong. Nagiiwan din sila ng mga pamilyang habang buhay na naghahanap ng kasagutan. Sa bawat headline na ating nababasa, may isang buhay na nawala, isang pamilyang nagluluksa, at isang investigasyong unti-unting binubuo sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya. Noong huling bahagi ng Hunyo 2026, isang insidente sa Pattaya, Thailand ang umani ng pansin sa buong mundo. Matapos matagpuan ang bangkay ng isang 17 anyos na dalagita sa loob ng isang maleta. Makalipas lamang ang ilang oras, isang Australianong lalaki ang inaresto at kinasuhan kaugnay ng kaso. Ngunit ano nga ba ang mga kumpirmadong pangyayari? Ano ang sinasabi ng mga investigador? At ano naman ang panig ng taong nahaharap sa mga kasong ito? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang kronolohiya ng mga pangyayari batay lamang sa mga impormasyong iniulat ng BBC at sa mga opisyal na pahayag ng Thai Police. Hindi tayo magdadagdag ng haka-haka. Hindi tayo huhusga. At hindi tayo magpapasya kung sino ang may sala. Sapagkat sa bawat kasong tulad nito, ang katotohanan ay hindi nabubuo sa opinyon, kundi sa mga ebidensyang sinusuri ng hukuman. Ako, si Kuya Eli, at ito ang Mga Bulong ng Gabi, True Crime Documentaries. Sa bawat investigasyon ng isang marahas na krimen, may dalawang kwento ang sabay na umuusad. Ang una ay ang kwento ng isang buhay na biglang naputol. Isang anak, isang kaibigan, at isang taong may pangarap na hindi na matutupad. Ang ikalawa ay ang kwento ng paghahanap ng katotohanan. Isang proseso na hindi nakabatay sa haka-haka, kundi sa ebidensya, testimonya at sa batas. Noong huling bahagi ng Hunyo 2026, isang kaso sa lungsod ng Pattaya, Thailand ang naging sentro ng atensyon ng lokal at international na media. Isang 17 anyos na dalagita ang iniulat na nawawala. Pagkalipas lamang ng ilang oras, natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang maleta na iniwan malapit sa riles ng tren. Kasabay nito, isang Australianong lalaki ang inaresto sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok at sinampahan ng kasong murder. Mariin niyang itinanggi ang mga parata. Ang dokumentaryong ito ay batay sa mga impormasyong iniulat ng BBC at sa mga opisyal na pahayag ng Thai Police. Hindi ito naglalayong magpasya kung sino ang may sala. Ang layunin nito ay ilahad ang mga kumpirmadong impormasyon, ang mga aligasyon ng mga otoridad at ang mga pahayag ng akusado habang iginagalang ang nagpapatuloy na proseso ng hustisya. Kinilala ng mga otoridad ang biktima bilang si Tunchanok Donhomla, 17 gulang, mula sa Kalasin Province sa hilagang silangang Thailand. Ayon sa kanyang pamilya, mas kilala siya sa palayaw na cake. Iniulat ng BBC na sinabi ng pamilya ni Tunchanok na bumiyahe siya patungong Pattaya noong 16 ng Hunyo
matapos ipaalam na magbabakasyon siya kasama ng isang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, wala pang indikasyon na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Ngunit noong Biyernes ng hapon, iniulat siyang nawawala. Mula sa puntong iyon, nagsimula ang paghahanap ng mga otoridad. Isa sa mga unang hakbang ng mga investigador ay ang pagsusuri sa mga CCTV camera sa paligid ng lungsod, isang karaniwang bahagi ng mga investigasyon sa Thailand, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng maraming turista. Ayon sa Pattaya City Police, may nakita silang mga kuha na naging mahalagang bahagi ng kanilang investigasyon. Sinabi ng pulisya na makikita umano sa CCTV na bandang 3:34 ng madaling araw noong Huwebes, magkasamang pumasok sa isang condominium si Tunchanok at ang Australianong si Simon Peter Carman. Ayon sa pulisya, lumabas umano si Carman makalipas ang ilang oras ng nag-iisa at may dalang malaking maleta. Idinagdag ng mga investigador na isinakay umano niya ito sa isang motorsiklo at nagtungo sa direksyon ng isang railway track sa Pattaya. Mahalagang bigyang diin na ang mga detalyeng ito ay mula sa pahayag ng mga investigador at magiging bahagi ng prosesong panghukuman kung saan susuriin ang lahat ng ebidensya. Samantala, sa madaling araw ng Sabado, natagpuan ng mga pulis ang isang abandonadong maleta malapit sa riles ng tren. Sa loob nito, natagpuan ang bangkay ni Tunchanok Donhomla. Ang pagkakatuklas na ito ang nagbunsod sa mas malawak na investigasyon at humantong sa pag-aresto sa Australianong sospek sa paliparan ng Bangkok. Sa susunod na bahagi ng dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang naging batayan ng mga otoridad sa pagsasampa ng mga kaso, ang mga pahayag ng akusado at ang mga impormasyong nananatiling sinusuri habang nagpapatuloy ang proseso ng hustisya. Habang nagpapatuloy ang kasong ito sa Thailand, marami pa ring tanong ang naghihintay ng kasagutan. Ang mga aligasyong inilahad ng mga otoridad, ang mga pahayag ng akusado at ang mga ebidensyang nakalap ng mga investigador ay susuriin pa sa loob ng hukuman. Doon lamang matitimbang ang lahat ng panig ayon sa batas. Para sa pamilya ni Tunchanok Donhomla, ang pagkawala ng isang anak ay isang sugat na maaaring hindi na tuluyang maghilom. Para naman sa publiko, ang kasong ito ay paalala ng kahalagahan ng maingat na pag-uulat at ng paggalang sa proseso ng hustisya. Patuloy naming susubaybayan ang anumang opisyal na pag-unlad sa kasong ito at iuulat lamang ang mga impormasyong nakumpirma mula sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nais nyo ng mas marami pang factual documentaries, historical mysteries, at mga totoong kasong sinusuri ng may paggalang sa katotohanan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Mga Bulong ng Gabi sa Spotify at YouTube. I-follow din kami sa Facebook, TikTok at Instagram. Ako si Kuya Eli. Magkita-kita tayong muli sa susunod na dokumentaryo ng Mga Bulong ng Gabi True Crime Documentary.